Test mic. Hello, test. Sa mga estudyante, bago sila makapasok sa isang eskwelahan, may isang pagsusulit na dapat po nilang maipasa. Kaya nga sa isang kasabihan, dapat meron kang na-review para meron kang may sulat. At sabi din sa Matthew chapter 9 verse 28, according to your faith, it will be done unto you. Isang bagay kung saan yung batas ng Diyos was established. At ang batas na ito, batas ng pananampalataya, at nangangailangan upang ma-obtain natin at ma-achieve yung isang bagay na sabi sa Hebrew chapter 11 verses 6. Without faith, it is impossible to please God. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat na maniwalang may Diyos at siyang magbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ang pag-aaralan natin sa umaga ito, base sa nasulat sa James chapter 1, verse 3. James chapter 1, verse 3. Sa Tagalog, Santiago chapter 1, verse 3. The testing of faith develops perseverance so that you may be mature and complete. Ito ang sinasabi. Sapagkat alam ninyo na lalo magiging matatag ang iyong pananampalataya matapos ninyo mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Ulitin natin. The testing of your faith develops perseverance so that you may be mature and complete. Tayo na natin. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na aming pag-aaralan. Pagpalayan po ang mga ito at buksan na aming mga puso at isipan na siyang makikinig at tatanggap ng iyong mga salita sa umagang ito. Ayan mo ng iyong Banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming kalangitnaan sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. According to your faith, it will be done unto you. Ano ba yung mga bagay na nangyari sa ating buhay na hindi namin inaasahan? Siguro ito yung mga, sabi mo, tsamba lang. Sabi nga nila, tsamba lang, mga Spurs sa Miami. Sabi ng mga taga-Miami, tsamba, di ba? Pero mga taga-Spurs, sabi nila, hindi tsamba yun, panalo yun. Ngunit sabi niya, according to your faith, it will be done unto you. Ano bang sinasabi niya? Ano bang mga bagay na ginawa natin na masunod ang Diyos sa buhay mo? Ano bang mga iyon? The Lord increased our faith according to Luke chapter 17 verse 5. Kung ang pananampalataya ang siyang nagbibigay ng reward at mga fulfill sa atin, how does God build our faith? Paano ba binubuo ng Diyos ang ating pananampalataya? You don't develop by your faith just on blessing na tumating sa'yo, o assurance na tumating sa'yo,
Hindi naman nadidevelop yung pananampalataya kung just actively involved in church activity. Hindi yun. Hindi mo rin ma-develop yung pananampalataya mo kung easy go lucky doon sa service na pinupuntahan mo. Kaya nga sabi ng James chapter 1 verse 3, the testing of your faith develops perseverance so that you may be mature and complete. Sa ating pag-aaral, lagyan natin ng word, the examination. Napakaabang examination. Second quarter, examination. Tignan natin yung ating mga sarili. How God tests our faith. Una, God tests our faith through difficulty. Ano yung mga difficulty na dumating sa ating buhay? Yung test na yon, trials. Ano bang trials mo last Sunday? O itong nagdaang ito, ano ba yung trials na dumating sa iyo? Ano yung mga pagsubok na dumating sa iyo? Ano yung mga problems na dumating sa iyo? Ano bang problema? Pera. Bakit? Pasukan. Bibili ka ng notebook, ballpen, lapis, papel. Kung nakuhin mo yung bag, bagong sapatos, bagong uniform, problems. Pressure pa yun. Hindi lang pressure. Nakaka-stress sa buhay. Stress of life. Di ba? Saan kaya kukuha ng mga yun pag dumating sa buhay mo? Lalo kung walang-wala. Nagkataon pa naman na wala enrollment. Pero sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 6 and 7, ito'y dapat niyong ikagala, maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira, kinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisa. Gayon din naman ang iyong pananampalataya na higit kay sa ginto na pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon kayo papupurihan at dakilain at mararamanan sa araw na mahayag si Kristo Jesus. Ibig sabihin, daladaan po sa mga pagsubok ang ating pananampalataya. God tests our faith through difficulty. Hindi sa araw-araw masaya. Hindi sa araw-araw okay. Siguro sa umaga okay. Pagdating ng tanghali, yan. Pero problema, nandun na sa gabi. Kung mangyayari ang mga bagay na ito, sinusubok ka lang ng Diyos. Bakit? God uses all disappointment bilang special appointment to His people. Yung disappointment, appointment yun sa Panginoon. Baka hindi mo na siya naaalala, kaya may disappointment na dumating sa buhay mo. Napakaganda, no? Sakit, disappointment, stress sa buhay, disappointment. Pero special appointment yun sa Panginoon para maalala mo siya. Na siya ang magbibigay sa iyo ng kaginhawaan. Ano? Hindi lang yun. Binabalik niya yung dating problema para turuan tayo sa ating pananampalataya. Imagine nyo ba, sabi ng Panginoon, mahal ko kayo. Binabalik ng Panginoon yung pagmamahal na yun sa atin. Kung titignan natin yung pagmamahal na yun, maraming bagay. Ano bang magiging response natin doon sa difficulty sa buhay?
Nakita niyo na ba yung mga responses natin sa mga difficulties? Kung dumarating ang trials, kung dumarating ang problema, kung dumarating yung stress sa buhay, sabi sa James chapter 1 verse 2, count it all joy. Tanggapin mo yun ng may kagalangan. Yung kagalangan walang sinisisi dahil dumating yun. Tanggapin mo ng buong-buo upang ang pag-response mo sa hirap na yun, yung testing of faith through difficulty, count it all joy. Hindi lang yun, sabi sa Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always. And I say again, rejoice. Diba? Rejoice in the Lord always. Napakahirap mag-rejoice kung may sakit. Napakahirap mag-rejoice kung may nararamdaman ka, masakit ang ulo mo. Napakahirap mag-rejoice kung wala kang pera. Napakahirap. Pero sabi niya sa 2 Thessalonians chapter 5 verse 17, in everything give thanks. Ito sana magiging response natin sa difficulty na dumarating sa ating buhay. In everything give thanks. Sa lahat ng bagay, ipagpasalamat mo sa Panginoon. Maging pagsubok ito, maging problema ito, maging anuman ito, in everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus. God tests our faith through difficulty sa araw-araw. Napakaganda, di ba, kung maging mo ang Panginoon sa araw-araw ng mga problema mo. Kasi kung wala kang problema, parang wala ang Diyos. Napakarami ang Diyos. Kung sabihin mo, natutulog ba ang Diyos? Hindi natutulog ang Diyos. Kung minsan ang Diyos, ginagamit niya ang mga sakit, ang mga stress, ang mga problema to teach people na magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Ano sabi ni Job? I know that my Redeemer liveth. Ano ba sakit ni Job? Ang sakit niya may ulo hanggang paa. Hindi niya sinisi ang Diyos kung bakit tumawag yun. Ngunit nag-iwala siya, I know that my Redeemer lives. Dapat ganoon din tayo. My Redeemer lives. Kung sinabi ni Job sa lahat ng pagsubok sa kanyang buhay, sa kanyang testing sa buhay, ibinalik ng Diyos 10 times. Higit pa doon sa meron siya. So ang response natin, count it all joy, rejoice in the Lord always, and in every thanks give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Pangalawa, na-examination. God tests our faith through demands. Sometimes the Lord asks you to do things that are seemingly impossible. Bakit? Sabi niya, forgive. Oo, patawarin mo na yung mga may kasalanan sa iyo. Anong sagot natin? Papatawarin ko kung napakalaking kung, napakahabang kung. Kung hindi mo siya patatawarin, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Kaya alamanin mo yun. Sabi ng Panginoon, love thy enemy and pray for those who persecute you. Ito napakahirap, diba? Things that are seemingly impossible. Sabi mo, Lord, imposible na mahalin ko yung aking enemy. Enemy mo yun eh. Kung hindi ka marunong magmahal, paano mo may babahagi ang pagmamahal ng Diyos na sinabi sa iyo na pagmamahal? Forgive. Forgive
At sabi niya, come. Come unto me. Pero ayaw natin lumapit sa Panginoon. Ayaw natin ilapit yung ating mga problema, ang ating mga pasanin. Kung minsan nga, ayaw natin ilapit yung ating sarili sa mga tao may kasalanan sa atin. Last Thursday, hapon yun, nag-try ako pupuntang opisina. Sabi ko, nag-park ako, gumawa sila, Sister Amy. Kaya sabi ni Kuya Benchon, hinihintay ka sa plaza. Pinadala ko yung sasakyan. Tinignan ko, left and right na side mirror, walang sasakyan. Nakatras ako, mamaya, may motor sa likod, nabunggo ko. Sabi ko doon sa driver, anong nasira? Sabi niya, tumitingin lang. Sabi ko, pag-usap na tayo sa pulis para makita natin kung anong problema at ayusin ko yung nasira. Hindi siya umiinig. Sabi ko, punta tayo sa pulis para maayos na. Wala akong kasalanan sa'yo. Kung ano man ang nangyari, wala tayong kasalanan kung ano man ang nangyari. Hindi siya umimik. Sabi ko, hintay kita sa pulis kung tayo mag-usap. Pumunta na ako sa pulis, ayaw na sumunod. Nung binalikan ko yung motor, binilasan niya ng takbo. Ibinusinan ko, inilawan, tinatawag ko para mag-usap kami. Binilasan pa niya. Sabi ko, parang natakot. Parang natakot. Pumunta sa isip ko, siguro yung motor hindi registrado. Walang driver's license. So maraming bagay. Pero ang gusto ko, sana maayos para walang problema. Wala kang natatakutan. Ito yung sinasabi niya. Na forgive, love, give, be thankful. Ito yung dinidiman ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Diba? Magbigay ka ng walang kapalit. Magbigay ka ng walang kapalit. Tignan natin sa New Testament. Mayroong 1,050 commands for believer to obey. 1,050 commands for believer to obey. Napakarami yan ng 1,050. At ang lahat ng command na ito, some of them, kung minsan, unreasonable. Kung minsan, inconvenient. Kung minsan, impossible. Kaya nga, 5 lang ang pinili ko. Sa command na yun, forgive. Nagpapatawad pa tayo. Examination. Nagpapatawad pa tayo. Kung magpatawad tayo, walang if, walang condition. Patawarin mo siya ng walang kondisyon. Pinatawad ka ng Diyos na walang kondisyon. Pinatawad ka ng Diyos, eternally forgiven. Sabi niya, come, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapatal, at pagpapahingahin ko. Libre yun, walang bayad. Walang bayad. Be thankful. Pagpasalamat tayo sa lahat ng bagay na dumarating sa atin. Huwag mo sabihin, swerte ko. Natsambahan ko. Hindi. Blessing yun. Kaya maging be thankful. Ano man ang nangyari sa akin, magpasalamat tayo. Pang-apat, love. Ito pinakamahirap na dinidiman ng Panginoon. Love thy enemy. Sabi mo sa katabi mo, love thy enemy. Sabi mo, ulitin mo sa kaliwa, love thy enemy. Oh. Pagka mo yung kapitbahay mo, love, mahalin mo siya. And then, pag mag-give, magbigay ka. Magbigay ka ng walang kapalit. Ano bang nangyari sa Exodus chapter 16, verse 4? Ito yung mana. Nagdiman yung mga Israelites. Bakit Moses, nilabas mo kami sa Egypt?
magbibigay siya to sustain us day by day. Ito yung mana. Magbibigay ng Panginoon. Bakit? Sino espesyal? Ang ibon o ikaw? Ang ibon hindi nagtatanim pero kumakain. Ikaw na anak ng Diyos, bibigyan niya. Gaya ni Abraham. Ano ba ang demand ng Panginoon kay Abraham? Sa Genesis chapter 12, ang demand ng Lord kay Abraham, umalis ka sa managaran. Lumipat ka doon sa sasabihin ko sa iyong place na pupuntahan mo. Huwag mo sabihin, Lord, ang dami ko lupain dito sa managaran. Lord, marami akong ari-arian. Hindi. May napili akong pupuntahan mo. And then sa chapter 22, ang demand ng Panginoon kung nagkaroon siya ng anak, kaisa-isang anak na si Isaac. Ang demand ng Panginoon sa kanya, i-offer mo sa akin ang kaisa-isang mong anak. Ano ginawa ni Abraham? Tumaliman siya. By faith, Abraham obeyed and went. By faith, Abraham obeyed God. Si Noah, ano bang ginawa ni Noah? Ano bang diniman ng Panginoon kay Noah? By faith, Noah built an ark. Lagi na nauulit yun. Nung ginawa ni Noah ang arko, summer yun. Tag-init. Ano kaya sasabihin ng tao sa'yo? Kung gagawa ka ng napakalaking barko, summer. Sasabihin na sa'yo, sira ulo ka. Sa mo gagamitin yung ark na yan. God test our faith through demands. Ano ba dinidiman ng ating Panginoon? Mag-obey. Sumunod tayo. Sa napakasimpleng pagsunod, marami tayong makakangkan. Examination. I-examine natin ang ating mga sarili. Sa pangatlo, God test our faith through money. Yan. God tests our faith through money. Yan natin yung Mark chapter 10, verses 17 to 22. Napakagandang example about money. The rich young ruler. Isang lalaki ang lumapit sa Panginoon. Sabi niya, "Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life?" Anong sagot ng ating Panginoon? Bakit mo ako patawagin good? Bakit mo ako patawagin good? Ano ba ang kasunod ng conversation nila? Alam mo ba ang commandments? Do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness. Sabi niya, "Master, all this I observed from my childhood." Ibig sabihin, ginawa niya lahat yun. Nasunod niya ang commandments. Minahal siya ng Diyos. Pero one thing, ang sinabi ng Diyos sa kanya, pangangailangan niya. Kulang niya. Go thy way, sell whatever you have, and give to the poor, and you shall have treasures in heaven, and come, take up the cross, and follow me. Yun ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Testing sa buhay niya. Ano ang nangyari sa pinakadulo? And he was sad.
Nalungkot yung mayaman. Nalungkot siya kasi hindi niya magawa. God uses material possession minsan para yung testing of character and test of faith. Di ba napakahirap? Nung pumunta namin sa Mountain Province, Pastor, ituloy ko na yung camera mo sa church. Dudunit ko na yung SLR. Idinunit na lang sa akin yun. Idudunit ko pa. Napakahirap pero hindi reasonable yung tanong, di ba? Ay, hindi reasonable yung paghingi. Kita na yung pagkakailan. Kung marami sana ako doon, ibibigay ko. Pero kaisa-isa yung nabibigay din. Kaya pinag-iingatan ko. Pero yung shot, every shots na pinukuha ko, hindi ko pinagdadalo, pinanimigay ko yun. Sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Yun lang. Ano, sabi niya, there is young ruler that uses material possession as a test of character. Kung minsan doon tayo kinibistik ng Panginoon, where your treasure is, there will your heart be also. Napakahirap. Napakahirap. Ano sabi sa Malakay chapter 3 verse 6 to 10? Sa Malakay chapter 3 verse 6 to 10. I the Lord do not change. I the Lord do not change. Ibig sinasabi ng Panginoon na hindi siya nagbabago. It was his time you for Father, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? When a man robbed God, yet you rob me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offerings. You are under a curse, the whole nation of you. Nakarete saying, you are under a curse, because you are robbing me. Bring the whole rights into the storehouse, that there may be food in my house. Ibig sabihin, ang kondisyon ng Panginoon ay ganito, test me in this. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out such blessing that you will not have room enough for it. Yung curse, pwede mong palitan. I-test mo yung character mo na magbigay sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, test me in this, says the Almighty. Subukin mo ako, kundi bubuksan ko ang dugunawan ng langit at ibubuhos ko sa iyo lahat ng pagpapala na hindi mo pa nakikita. Ito yung pagsubok na sinasabi ng ating Panginoon. Yung testing is about money. Napakahirap kasi yung possession, pag-aari, napakahirap. Pero sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 7 and 8, kayong kanyan sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyong manguna. Kayo sa kawang gawa, hindi sa inyong utos ko, sinasabi ko lamang sa inyo, sikapin ninyo, sinasabi ko sa inyo, ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng iyong pag-ibig. Ibig sabihin, mas pressure, mas pressure kung titignan natin yung kumano ng Panginoon. Yung test of sincerity
of your love by comparing it with the earnest to other. Ano sinasabi ng Panginoon? Yung test about faith through money, makikita o mai-reveal sa atin yung ating karakter. Ano ba ang karakter na meron ng tao? Ang karakter kasi kung minsan, giving is not only the test of faith, it is the test of love. Testing ng pananampalataya, testing doon sa love na meron ka. Kasi kung magbibigay ka, hindi para magbigay ka dahil pangangailangan niya, kundi dahil sa pagmamahal ko siya sa Kanya. If you want to grow in faith, we must obey immediately and must give generously. Ito sabi niya, as you grow in faith of giving, you grow in grace of giving. Yung grace of blessing, kung titignan mo, andito. Yung grace of giving, andito. Kung pagbigay ka, may pamalik sa'yo. Number 4, God tests our faith through delays. Napakaraming delay. We hate delay, di ba? Na-delay yung sahod ng mga nag-acto sa pumilit. O minsan, na-delay tayo sa traffic. Yung mga kapataan, na-delay sa date, sa appointment, na-delay sa sustento, na-delay sa napakarami. Na-delay ang mga Israelites sa kanilang journey to the promised land. Yung 3.5 days, naging 40 years. Bakit? Bakit kaya na-delay? Na-delay because of murmuring. Diba? Because of murmuring. Kung kikita mo, gusto ng Diyos na makita ang puso mo. Ano bang nasa puso mo? Yun ang gusto tingnan ng Diyos. Pag driver ka, gusto mo makakarating ka agad. Hindi lang palawakan lang sa sarili mong highway para makarating ka agad, di ba? Iyang oras ng pasok mo, 7:30. Gigising ka alas 7. Gusto mo 5 minutes andoon ka. Hindi pwede. Magibili ka talaga. Dapat ahead of time. Sabi ka nila, pag Filipino time, laging delay. Pero alam niyo ba, na mas delay ang mga Indian na usap. Ang Pilipino, isang oras na. Ang Indian, half day. Magibili. Nakusap na ba kayo ng Indian? Nagkaroon na ba kayo ng appointment na Indian? Ako lagi. Laging late, laging delay. Anong kalahating araw? Ano nasa puso mo? Para hindi ma-delay ang Diyos. Kung ayaw mo mag-delay, sumunod ka doon sa pinag-uutos ng Diyos. Pero babayaran mo ito ng patience. Babayaran mo ito while waiting dahil ang Diyos is in working mode. God is working. Ano lang natin mo lagi ito? Hindi siya natutulog. Dinidili niya dahil mayroon siyang mas magandang plano sa iyo. Dinidili niya isang bagay upang i-tune in ang puso mo at handang tanggapin
Nung inilabas niya mga Israelite sa Egypt, ignorante ng mga Israelites. Kaya, dumating sila sa 40 years bago sila nakarating. Kung minsan, ganun din tayo sa ating pananampalataya. Tumatagal ang pag-mature namin sa Christian life because maraming delay. Maraming question. Maraming marmarin sa buhay. Kung gusto mo mawala yung delay, dapat magkaroon ka ng patience. Papasa tayo sa examination kung meron tayo. In conclusion, gusto ba natin makita ng Diyos mag-perform ng isang napaka-wonderful that greater thing in our life? Kung gusto mong makita na mag-perform ang Diyos, tignan mo, na-realize mo na ba yung dream come true sa buhay mo? Na-realize mo na ba? Gusto mo ba ng power, miracle sa buhay mo na mag-manifest? Gusto mo ba makita yun? Yung miracle na yun? Ang sagot nun, pray. Manalangin ka. The Lord will increase your faith. Remember, God is testing your faith. Testing through difficulty, through demands, through money, through delays. Pag nakita mo yung apat na yun, higit tayo manalangin, pray, pray, pray. Sabi mo, Lord, increase my faith. Sabi mo, Lord, patatagin mo ang aking pananampalataya. Lord, bigyan mo ako ng patience. At pag nangyari yun, ma-overcome mo yung apat na yun. So, examination. Tingnan natin ngayon ang ating sarili. God tests our faith through difficulty, through demands, through money, through delays. At pag na-overcome natin ito, to God be the glory. Papasa tayo sa exam. Second quarter. Kaya sa umaga ito, God test our faith sa maraming bagay. Kaya pag may dumarating sa iyo, Lord, testing lang ito. Help me to overcome. Give me the strength to overcome. Yun lang naman ang mga kasagutan mo. Sabihin mo sa buhay mo, ayaw ko maghintay. Pero ang nire-require ng Panginoon, paghihintay. Diba? Kung mayroon kang hinihintay, meron kang mapapala sa dulo nun. Sabi sa James, the testing of your faith develops perseverance so that you may be mature and complete. Ay, manalangin. Salamat, Lord, sa examination. Nakita po namin kung saan kami sa araw na ito. Na marami kaming pagkukulang. Kung aming sasaliksikin ang aming mga puso sa mga difficult times na dumarating, Panginoon, sa dinidiman mo sa amin about money, time, work, action,
Lord, yung delay na dumarating sa aming buhay, testing upang magkaroon kami ng patience na hintayin ang kasagutan. Kaya sa umagang ito, ang aming dalangin, O Diyos, kung dumating man ang mga ito, magkaroon kami ng pananampalataya sa tulong ng iba ng Espiritu upang ma-overcome ang mga pagsubok sa buhay. Salamat, O Lord, dahil kung minsan hindi namin ito nakikita, na ito pala ang special appointment mo sa amin upang pakipag-usap. Kaya salamat sa paalala, Lord, na sa umagang ito, hindi ka nagkukulang sa amin, hindi kami nagpapasalamat dahil lagi kami nagpapaalala. Salamat, Lord, sa mensahe ng buhay. Turuan mo kami magmahal. Turuan mo kami magbigay. Turuan mo kami magpasalamat sa lahat ng bagay, Diyos. At higit sa lahat, turuan mo kami magpatawad. Kaya kung magagawa ko namin ang lahat ng ito, masasabi mo namin gabi sumusunod sa pinagbubulos mo. Salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Meron po tayong announcement. Ang prayer meeting po Thursday night. Thursday night. Dahil ang Bible School every Friday night, last set na po nila. Last term. Kaya graduate na po yung mga Bible School students. And then, dahil kagraduate na sila, requirements po na hawak sila ng cell groups. Darating po yung time na tatagalan natin ang Sunday School cell groupings na po ang gagawin natin. Gagamitin yung cell groupings sa mga Bible School students. And then, panawagan sa mga June birthdays celebrant. Lahat ng mga June birthday celebrant, mag-usap na po kayo para sa 5th Sunday. At announcement din po. Next Sunday is a Father's Day. Father's Day po, next Sunday. Kaya, iniimbitan namin lahat ng fathers, huwag po kayo magpalit, huwag po kayo mag-absent. Baka na sila kung ano yung prepare nila para sa inyo. Father's Day po, sa next Sunday, iniimbitan namin lahat ng fathers na dumalo. Yung mga fathers na wala, sabihan mo rin sila na dumalo para special na araw para sa inyo. Maraming salamat. Okay naman. Papahinga ako.